Nabanggit mo na ba sa anak mo tungkol dun sa nagawa sa akin ng girlfriend niya? Walang galang kung magsalita. Alam mo kung sinong prinsesa? Wala ka naman talagang karapatan dito sa bahay. Kasi katulong ka lang. Iba yata ang turing sa akin ni Sir Abel. Sabayan mo na kami. Tatapos ko lang. Bad trip naman, no? Sorry. Aminin mo na lang kasi na ikaw, utus-utusan ka lang namin, tapos kami ang amo mo. Ano bang meron sa inyo ng katulong natin? Kasama ba sa job description niya na punuan ang kakulangan niyo sa sex? Ay, nako. Sira na naman itong hot shower. Alam mo naman, hindi ako nakakapaligo nang hindi mainit. Siya nga pala, bago ko makalimutan ha, tawagan mo yung nag-aayos nito. Eh, yung tubero daw dadating mamaya. At saka patingnan mo na rin yung nag-aayos ng tubo ng gripo. Oh, sige, sige. Umupo ka na. Ito, sige ha. Ayos lang yung timpla ng tubig. Oh, halika na, kumain ka na. Naghanda ako ng agahan. Ay, itabi mo na lang muna. Nagmamadali ako. Ay, Malilate ako. naku. Mabuti na yung may laman ng tiyan. Para may lakas maghapon, ha? Nagmamadali nga ako eh. Uy, anong oras ka uuwi? Siguro malilate ako. Marami akong trabaho na iwan last week eh. Oh, sige, sige. Ako na. Oh, ha? Ito. Sige na. Okay. Thank you. Sige. Manang! Ano ba namang manang? Ate Zenny, hindi ba sabi ko, ikaw talaga, ilang beses ko sasabihin pa sa'yo yun? Naku, pasensya na. Napansin ko kasi, bihis na bihis kayo. Saan ba lakad nyo? Ihahatid ko tong baon ni Sir Abel. Gawa ng hindi siya masyadong nakaagahan. Sko, maghahatid lang pala ng baon. Naka-makeup pa kayo with matching lipstick pa. Ano? Anong masama doon? At saka paminsan-minsan, masama ba na gusto ko naman na magmukhang presentable ako? Naku, alam ko naman yon. Relax ka lang, Ate Seni. O siya, sige ha. Mauna ako. Uy, pakitingin naman yung bahay ha. Sasaglit lang ako ha. O siya, Sige. Salamat! Ate, hanggang dyan lang po kayo. Ay, maghahatid lang ako ng baunan kay Sir Papa, Abel. kopya nga Abelardo Perez. Boss siya dito. Ano ba yan? Baon Oh, nga. sige, tabi muna kayo dito. Tumabi muna po kayo dyan. Sene, Uy! ginagawa mo dito? Dinala ko yung baon nyo kasi nag-aalala ako sa inyo kanina. Hindi kayo masyadong nakakain ng agahan. Ito, oh. Tama-tama, hindi pa ako kakakain. Ang dami kong trabaho sa loob. Hindi na ako magtatagal. Uuwi na ako, ha? Oo, okay na. Ano naman ba ito? Siyempre, yung paborito mo. Okay. Sige. Kakilala ko yan. Okay na. Okay, salamat. Aba, buti pa yung cellphone mo, pinapansin mo. Sorry importante lang. Baka naman takot ka sa misis mo. Wala akong misis. Eh, sino yung Seni? Hindi ko yan misis.
isang taon ng patay ang misis ko. So, kaya ka pala nandito ngayon. Hindi. Birthday nung kaopisina ko. Nayaya lang. Cute mo pala pag ngumingiti. Kayo ko lang sinabi yan sa lahat ng nag-table sa akin ngayong gabing to. Ilang beses ko nang narinig ang linyang yan. Sinabi sa akin ng misis ko, Makasayaw na nga lang. Mahirap kalaban ng patay. Girl, go ahead. Excuse me. ang tanong, ewan ko, baka magbabanyo. Ba't di niyo sagutin? May tumatawag. Wag na. Baka malaman pa nandito ako. Sino ba yan? Si Jenny, yung kasambahay ko. Baka naman ako nag-aalala. O baka naman hindi makatulog kasi inaantay ka na masipingan mo na. Ano ba yan? Ikaw talaga, Manolo, kahit kailan. Malisyoso. At saka, palabiro. Eh kung bakit kasi ayaw mo na mag-asawa ulit? Hindi naman ganun kadali yun eh. At saka, nag-i-enjoy pa ako sa akin pagka-byudo. Ala, sige. Cheers. Sa bagay, kahit naman ako may kasambahay na mabait at lagi akong kaso at parang ginagawa na ang papel ng dati kong asawa, eh baka magdadalawang isip na ako niyan. Yes, pare. Yes. Cheers. Saan ka ba galing, ha? Nag-alala ako sa'yo. Nagkaya yan eh. Nakakahiya namang tumanggi. Ayan, lasing ka. Oy, hindi ako lasing ah. Nakainom lang, yun. Pareho din yun. Iba ang lasing at iba yung nakainom. Yung lasing, hindi mo makakausap. Gumagapang. Samantalang yung nakainom, tama pa ang wisyo at nakakauwi. Katulad ko. Sa susunod, tumawag ka man lang para alam ko kung anong gagawin. Hindi yung parang tanga ako dito na nag-iintay. Mula nang mabiyudo si Abel, ang mayordoma niyang si Zenny na ang umako sa mga responsibilidad ng kanyang yumaong asawa. Para silang match made in heaven. Isang mabait na amo at isa namang maalagang empleyado. Pero dahil sa closeness nilang dalawa, marami na ang nag-iisip kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa. Mag-amo pa nga ba? O parang mag-asawa na? Ate Seni, anong ginagawa mo? Aba, edi inaamoy ang damit ng amo ko. Baka mamaya may babae kasi. Eh ano naman kung may babae si Sir Abel? Eh lalaki naman siya. Naku, magtaka ka kapag may lalaki siya. Siyempre, pag may babae, edi ititira niya dito. Paano? Paano kung masungit at saka selosa? O di pinatalsik ako dito. Di nawala na ako ng karapatan sa bahay na to. Ate Seni, wala ka naman talagang karapatan dito sa bahay. Kasi katulong ka lang. Hindi ka naman kamag-anak, hindi ka naman pamilya. Bayata ang turing sa akin ni Sir Abel. Para ng pamilya.
Saka, naninigurado na ako, no? Aba, mahirap yata maghanap ng mabait na amo ngayon. Lalo na sa akin, wala na ako mapupuntahan. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Ito. Aamoy mo talaga lahat yan? Kabisado ko pa bango niya. Ew. Lahat talaga amuyin mo, ha? Tao po. Oy! Jacob! Si Nanay Zenny ito. Pasensya na kayo, ah. Hindi kita nakilala dahil malaki pong tinaba niyo, eh. Kumusta na po dito? Okay lang. Naku, ikaw kamusta? Naku, ang tagal mo nang hindi nadalaw dito. Si Dad pala, nasaan? Nasa loob. Sino siya? Pasok tayo. Ako na bahala. Ako na. Patawag din lang kay Dad, ah. Ano ba? Di ka naman kumakatok bago ka pumasok eh. Nakabukas ang pinto. Naisip ko baka... Kahit na kailangan nagtatanong ka pa rin. Ipapasok ko lang naman to. Ibaba mo na yan dyan. Sa susunod, matuto kang kumatok, ha? Zenny! Zenny, kape ko naman, oh. Zenny! Zenny, ano ba naman yan? Ang kupad naman para lang sa kape. Ano to? Ba't mainit? Hindi ba sabi mo kape? Ay, tanga. Hindi lahat ng kape mainit. Ice coffee. Meron bang mainit na ice? Palitan mo to. Ate, paabot po ng tuwalya ko. Paabot nga ng tuwalya niya sa akin. Akin na. Tapos asikasuhin mo yung pinapaasikaso ko sa'yo sa kusina, ha? Ano yung takore? Hindi. Ito yung iced coffee mo. Eh yan. Para saan yan? Hindi ba para kay Jacob? Maliligo siya. Ano ka ba? Nagtatanong ka ba? Hindi maliligo yun ng mainit. Diyos ko naman. Wala ka naman sa lugar, o bumalik ka na nga dun sa kusina. Nagtatanong? Atrevida, pakialamera, feelingera. Yan ang tingin ni Chloe sa kasambahay na si Zenny. At si Zenny naman, ang tingin sa girlfriend ng anak ng kanyang amo, demonyitang senyorita. Pero sino nga ba sa kanilang dalawa ang mas matimbang sa pamilya? Ang loyal na mayordoma
o ang girlfriend na bisita? Oh, Shani. Sabayan mo na kami. Naku, hindi na. Katatapos ko lang. Sigurado ka? Oo. Makikiraan lang po. Ba yan? Bad trip naman, no? Sorry. Ito. Hindi kasi nag-iingat. Sorry ha. Jacob, sorry. Ako na mag-upo na. Hindi kasi baka ano. Sige na, ako na. Ang kulit eh. Hindi kasi nag-iingat. Shani, doon ka na lang sa kusina. Sige. Ano nga nangyari? Maldita talaga yung babaeng yan. Oh, sampid lang naman dito. Hayaan mo na. Eh di ba magbabakasyon lang naman yun dito, gaya ng sabi mo? Eh, paano kung hindi? Paano ko yun na mapangasawa ngayon ni Jacob, ha? Naku po, hindi ko matatagalan ng ugali ng babaeng yan. Zenny, yung bra ko! Sandali lang po, hinahanap ko pa po. Nakita mo? Nakita mo, burara, tapos sa akin pahahanapin. Buisit. Eh anong plano mo? Di ba, ikaw na rin nagsabi sa akin. Katulong lang ako dito. Amo ko sila. Pero dapat maintindihan ng babaeng yun kung sino ang reyna talaga ng pamamahay na to. Zenny! Mapapaos na ako kakasigaw na saan na yung bra ko? Sandali lang po, hinahanap ko pa po. Ay, ito pala oh. Yan lang pala yung tagal-tagal kasi. Okay na. Inuuna kasi yung pakikipagchismisan. Ang ganda niya, no? Walang modo. Imbis na magpasalamat, akala mo siya nagpapasweldo sa akin dito. Oh. Nabanggit mo na ba sa anak mo? Tungkol saan? Tungkol dun sa nagawa sa akin ng girlfriend niya. Hindi pa eh. Hindi kami nagpang-abot. Ano bang ginagawa? Nako, masyadong mapag-utos. Akala mo kung sino. At sobrang tamad. At bastos pa, walang galang kung magsalita. Akala mo kung sinong prinsesa, kung makaasta. Bayaan mo na lang yan. Huwag mo nang pansinin. Alam mo naman ng mga kabataan ngayon. Hindi nga, sabi mo eh. Pero, nabanggit ko rin lang naman yung anak. Ikaw ba eh, naaalagaan mo yung anak mo? Bakit? Ano bang meron siya? Wala naman, kaya lang naisip ko, baka namang alam mo yung kung anong nangyayari sa kanila. Kasi alam mo, no, isang araw nakita ko na magkatabi sila sa kama. Alam mo na. Hayaan mo na yun. Lalaki naman yung anak ko. Wala namang masama doon. Walang mawawala sa kanya. At saka, girlfriend naman niya yung babae. Ay, maski na, no? Hindi pa sila kasal. At saka hindi ba dapat sagrado at malinis ka bago ka ikasal? Sa akin lang naman eh, sinasabi ko sa'yo na ikaw din, baka mamaya, bigla ka magkaroon ng apo dyan sa anak mo. Jacob, Ano yun? may sasabihin ako sa'yo. Pwede bang bukas na lang yan? Ngayon na. Hindi kaya may relasyon yung kasambahay niyo dito sa kayong dad mo?
Oh, anak. Dad, didiretsuhin na kita. Ano bang meron sa inyo ng katulong natin? Pati mo naman ikaw, naniniwala sa mga chismis. Dad, Saan mo ba napulot yung Dad. balitang yan? it doesn't matter kung saan ko napulot yon. Matanong ba kita? Magkano bang binabayad mo sa kanya? At pati pagiging asawa, pinapasok niya sa buhay mo. Eh, talo pa niya si Mami eh. Wala akong ginagawang masama. At wala rin ginagawang masama si Seni. Ginagampanan lang niya ang kanyang trabaho. Yun din ang sinasabi mo sa akin dati. Pero may sakit na pala si Mama. Tapos tinago niyo po sa akin. Kayo pong dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Kayo pong dahilan kung bakit lumala ang sakit niya. Wala akong kasalanan. Hindi siya nakinig sa akin. At siya mismo ang nagsabi na huwag kong sabihin sa'yo. Ayaw niyang maging malaking issue ang kanyang sakit. Baka daw masaktan ka. Sa tingin niya hindi ako nasasaktan? Sa tingin niya hindi ako nasaktan? Hanggang ngayon, dinidibdib ko yun. At kung noon, binigyan mo ako ng rason kung para umalis. Pati ba naman ngayon? At dahil sa katulong na yon, Tama na. Tumigil ka na. patitigil lang ako. Kapag pinaalis mo yung katulong na yon, Bakit ko naman gagawin yon? Wala akong dahilan para gawin yon. It's unfair kay Seni. siguro totoo nga pa na may relasyon kayo ng katulong mo. Kasama ba sa job description niya na punuan ang kakulangan yun sa sex? Alam mo, feeling ko talaga may relasyon sila eh. Kaya gano'n na lang makasta yung Zenny na yun. Lakas ng kapit sa dad ko. Eh bakit kasi tayo nagsusumiksik pa dito sa bahay na to kasama yung pakilamerang katulong na yan? Babe, syempre bahay namin ito. Ako may karapatan dito. Ayoko naman kung sino-sino makikinapang dito, no? Pero sabi mo sa akin, tatanan mo ko. Kaya nga. Pero hindi ko naman alam na dadali mo pala ako dito sa bahay ng tatay mo. Nasabi mo na ba sa daddy mo na buntis ako? Ako, umalis na kaya tayo dito. Ayoko mapaanak pa ako kasama ng katulong na yan. Babe, dito. Kung meron mang dapat umalis dito sa bahay namin, hindi tayo yun. Kundi yung Zenny. Ate Seni! Ate Seni, may dapat kang malaman. Alam ko na. Muntis si Chloe. Alam mo na? Anong ibig sabihin nito? Ito ba ang dahilan kung bakit kayo nagtanan? Saan mo nakuha yan? Akin na yan! Sagutin mo tanong ko. Buntis ka? Wala kang pakialam dahil katulong ka lang dito. Akin na yan! Oo nga. Wala akong pakialam. Pero sa pamilya ng amo ko, meron. Ang malandi kang babae ka. Chloe! Anong ginawa mo kay Seni? Sir, kasi prinovoke niya ako eh. Hindi totoo yan. Kaya ko naman siya talaga sinita dahil dito, ayan o. Tsaka nagsisinungaling sila. Hindi naman sila nagbabakasyon. Tinanan siya ni Jacob dahil buntis siya.
Jacob! Gising! Bakit kailangan kayo magsinungaling, ha? Talagang wala kayong balak na sabihin sa akin, ano? Kung hindi pa nalaman ni Sene, hindi ko pa malalaman? Ano bang pinakain sa'yo ng katulong na yan? At ganyan na lang amor mo sa kanya. Lahat ng sinasabi niya, pinapakinggan mo. Pati desisyon. Pag-uusap natin dito, dapat kasali siya. Dahil tama siya. Wala akong nakikita na maling ginagawa niya. Hindi pa dapat ako yung pinapakinggan mo? Dahil ako yung anak mo. Sa mga problemang ganito, dapat di na siya kasali. Concerned lang si Sene sa pamilya natin, sa akin, sa'yo. Gusto lang niya masiguro na tama ang ating pamumuhay. Paumuhay natin. Baka nang paumuhay yung dalawa. Halika na. Malis tayo sa bahay na ito. Teka, hindi ko kayo pinapalis, ha? Wala akong sinasabing umalis kayo. Di ba yun ang po yung gusto ninyo? Na umalis po kami rito para masolo niya kayo at ang bahay na ito. Uy, wala akong sinasabing ganyan. Umahimik ka. Hindi kita kinakausap. Teka muna. Pag-usapan natin ito, mas lalong hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung anong mangyari sa inyo, sa aking magiging apo. O ikaw, bukas na bukas din, pupunta tayo sa bahay niyo. Kakausapin ko ang mga magulang mo. Ako ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Wala na po kasi akong mga magulang. Ulila na po ako. Yung lola ko na lang po yung nag-aalaga sa akin. Pues dito muna kayo sa poder ko habang inaayos ko ang kasal ninyo. Kung nagkaayos man ang mag-amang sina Abel at Jacob para sa mayordoma at sa bisita, simula pa lang ito ng kanilang giyera. Akala mo ba mapapalayas mo kami dito? Aminin mo na lang kasi na ikaw, utus-utusan ka lang namin, tapos kami ang amo mo. Hindi kita amo. Kinakausap pa kita. Sumusobra ka na, ha? Kanina pa ako titimpli sa'yo, ha? Punong-puno na ako sa'yo. Ano, ha? Ano? Ha? Ha? Lalabang ka? Nasaan ngayon ang tapang mo, ha? Ha? Aray! Aray! Chloe? Chloe! Jacob! Ay! Anong nangyari dito? Kailangan dalhin na natin si Chloe sa ospital. Wala na. Wala na yung baby natin. Tuturuan ko ng leksyon ng katulong na yun. Ayup ka! Kasalanan mong lahat ng ito! Kasalanan mong lahat ng ito! Wala na akong anak ngayon! Wala na akong anak! Mamatay tao ka! Mamatay tao ka! Mamatay tao ka! Mamatay tao! Bitawan mo siya! Bitawan mo! Sige! Kampihan mo yan! Hindi mo alam anong ginawa niyan! Pinatay niya ang anak ko! Ang apo mo! Mamatay tao! Totoo ba ito, Sene? Kung sinasadya. Kasi binabastos niya ako. Hindi mo sinasadya.
Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Napaalis mo na ako? Sana maintindihan mo. Wala akong choice. Wala kang choice. Yan ang maririnig ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa pamilya mo, yan ang makukuha ko sa huli. Minahal kita. Minagsilbihan kita. Ang buong buhay ko, inalay ko para maisaayos ang buhay mo at ang bahay mo. Hindi ba natin pwede ibalik yung nakaraan? Yung tayong dalawa lang, yung simple, yung walang komplikasyon. Ano pang nangyayari? Ano nangyayari sa'yo? Tanggapin natin ang katotohanan. Kasambahay ka. Ako ang amo. Para kay Abel, pamilya na nga kung maituturing si Zenny. Pero ang pakikialam niya sa mga problema ng pamilya, sumobra naman yata ng todo. Tandaan na sa bawat relasyon, may mga boundaries tayong dapat isinasaalang-alang. Lalo na kung ang pakikialam ay hindi naman kinakailangan. Para sa inyong mga komento at suhestyon tungkol sa aming programa, bisitahin lamang ang official social media accounts ng Karelasyon. Sino po sila? Magandang umaga po. Ako po yung bago ninyong kasambahay.